Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon petsa 15 sa bulan sa Pebrero tuig 2025, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga mga balita nga nagasabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Reniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila siyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, libuan ka mga kaigsuunan nadasig sa mensahe sa kaluwasan atol sa Kids for Jesus Crusade nga gipahigayon sa tibuok kaumahan sa Southwestern Philippine Union Conference. Programa sa pagpauswag sa kahibalo sa matag opisyales sa iglesia mas gipalambo atol sa Officers Convention sa Central Mindanao Mission. Mabungahong pagkapinialan, gipadako atol sa Joint Fellowship sa North Central Mindanao Conference. Kiniuguban pa ang mga balita atong atanon din lang sa Mizpa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og dakong paglaom ug paghimaya sa atong buhing Dios. Libuan ka mga kaigsuunan na dasig ug natandog sa mensahe sa mga kabataan atol sa Kids for Jesus Crusade nga gipahigayon sa tibuok lawak sa Southwestern Philippine Union Conference. Si Kapaglaom Makir Dayham magayagyag sa mga balita. Kapaglaom Makir. Bound for Heaven, mao kini ang timang gidala sa atong Children's Crusade nga gitutuluhan og Kids for Jesus dili lamang diri sa Golden Boulevard kundi pati na sa tanang tulunghang iglesia sulod sa Southwestern Philippine Union Conference. Gani ang mga mensahe nga ato madunggan matag gabi mao ang mga tema nga atong ang ginatun-an sulod sa ato nga iglesia sa Seventh-day Adventist Church. Ang mga kabataan malipayon nga may pahat silang mga talento gikan sa pagkanta, pagwali ug pagampo alang kang Ginoong Hesus. We could learn more about God, and my talent I could share is singing because I know singing a little bit so that we could sing our praise to God. This is very important for every kids, especially to my daughter, since she's going to be youth. It will develop her heart and spirit. We are happy that we are part of this Kids for Jesus Season 3 because our children learn how to preach, how to sing. Their parents are our audience, especially those who are not yet Seventh-day Adventists. They will be able to hear the good news of Jesus coming. Spiritually, because this is a way of preparing them to be leaders in the future and at the same time preparing themselves for heaven. In fact, we added some group of young prayer warriors that will pray for the children that are speaking and for the program that is really successful. According to Mrs. White from her book Education, true education prepares the student for the joy of service this world and for the higher joy of wider service in the world to come. Kini si Makir Dayham alang sa Mizpa Live News and Commentary. Bound for Heaven, mao gayud kini ang hiniusang tubong sa atong mga tulungaan sa iglesia aron sa pagparehag sa Dios, walay makulang kanato. Kitang tanan andam sa pagsugat kaniya. Daghang salamat nga ng report kapaglaom Makir og Golden Boulevard Adventist Elementary School. Og lahi usab nga pagpangandam ang gimugna sa Central Mindanao Mission diin ang pagpauswag sa kahibalo sa matag opisyales gitagaan gayud og kabugaton. Ana si Kapaglaom Janeline May Ubanan maghahatag sa detalye.
Mahinungdanon nga panagtapok ang gihimo diri sa Central Mindanao Mission Gymnasium aron sa pagpauswag sa kahibalo sa matag lideres sa mga iglesia. Busa gihimo kining New Church Officers Orientation. Gisaysay sa programa ang mga katungdanan matag departamento ug ang umalabot nga mga aktibidades. Usa sa mitambong si Kapaglaom Robelin de la Cruz. Dako kayo akong vision sa mga kababaihan, no? Isa sa rason nga nag-attend ko aning orientation para ma-orient ko sa unsaon pagpadagan nga mahimong successful ang amo ang tuig. Mipaambito sab sa ilang natun-an sila Kapaglaom Anastasio ug Kapaglaom Angelo. Kinahanglan gid natin magpaubos. Buti ako nasabtan nga ang katungdanan sa elders is dili lang sa paglantaw sa maong iglesia, kundi labos tanan. Ang Ginoo gid atong unang ipares tong kasing-kasing aron ang kahayag puran-ag diha sa atong tibok iglesia. As ako natun-an nga as a leader, kinahanglan nga makipag-communicate ta sa atong mga kaigsuunan, makipaghinabi-hinabi diha kanila nga asa imong pagkadasigon diha sa simbahan, ma-encourage pud ang atong mga kaigsuunan diha sa bulahaton sa atong Ginoo. Natapos ang programa sa usa ka espesyal nga pag-ampo ni Pastor Lagunday ug siya mihatag og pulong pampadasig. Ang Ginoo nagahatag kanato og saan nga diin kita iyang gamhan aron kita iyang magamit epektibo kayo sa iyang buhat. Kini nga buhat iya sa espiritu. Busa kita kinahanglan gayong magampo. Kinahanglan gayud nga mosalig sa iyang mga saad. O kinahanglan usab kita nga magatuon sa iyang pulong aron kita mahimong magamit epektibo sa atong pagkapangulo sa atong iglesia. Ang misyon nag-ekspektar og 1,000 apan tungod sa kamaayo sa Dios, sobra sa 2,000 ang mitambong nga mga bag-ong pinili nga lideres ni Jesus. Sila muuli nga fully committed sa pagpagamit og pakiglambigit alang sa kalambuan sa matag iglesia. Kini si Janlyn May Ubanan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Jeneline yan ang update sa atong Officers Convention sa Central Mindanao Conference. Padayon sa kadasig hangtod sa pagbalik sa Ginoo, CMM. Anita sa North Central Mindanao Conference, mabungahong pagkapiniyalan og COP Friendly Church, gipadako atol sa Joint Fellowship sa North Central Mindanao Conference. Si Kapaglaom Jairin de la Serna magahatag sa balita. Isip katawhan nga naluwas pinaagi sa grasya sa tuong abuhi nga Dios atong ibalik ang dungog ug himaya di kaniya pinaagi sa paghatag ug pagdayeg ug pagpasalamat diha sa iyang mga ngalan. Gipahigayon karon ang Joint Fellowship sa Mizpa Dynamics ug COP Friendly a systematic plan of giving nga gilusa dinhi sa GPLAS gitagom SDA Church Misamis Oriental. Ang Mizpa Dynamic Fellowship naglangkob kini og 18 ka iglesia ang gipanguluhan ni Pastor Felix Batuon. Ang tumong og tuyo sa mga fellowship mga pagdaig, paghatag dungog ug himaya diha sa tungbuhi nga Dios ug pagpakighalubilo sa mga kaigsuonan isip usa diha kang Kristo. Moreover, adunay 5 ka mga iglesia nga nang-recognize as COP Friendly Church sa North Central Mindanao Conference, GPLAS SDA Church, Upper Bitaog SDA Church, Santo Niño SDA Church, Patag San Luis SDA Church, Gumaod SDA Church nga na-recognize during sa fellowship by Pastor Michael Kapapas as COP Friendly Church nga ilang gisalig ang tanan diha sa Ginoo. Tungod kay kita nasayod nga kung kita dili magmakuli sa paghatag ug pag-uli sa mga butang iya sa Dios, sigurado nga walay butang nga makulang dinhi kanato. Atong daygon ang atong Ginoo sa kalampusan sa unang regular and systematic giving og COP Friendly Church Fellowship dinhi sa North Central Mindanao Conference. Manawagan mi ninyo kung nagtuo ta nga kining kampanya sa pag-practice regular and systematic giving o pagkamatinumanon sa ikapulo og salad sa madagayaon gayud nga paghatag iyas Ginoo, dili na gyud siya mapugnan. Awaton sa tanan nga mga katawhan sa Ginoo kung gusto tang madali ang pagtapos sa iyang buluhaton kay gisuporta manis katapusan niyang kalihukan. O sa daygon itong Ginoo, nagbalampuso ng unang kalihukan nato niining tuiga dinhi sa North Central Mindanao Conference. Isip
napili nga presidente, there is ato ang COP friendly churches, there is a North Central Mindanao Conference. Akong gipasalamatan ang Upper Bitaog is the church, og ang Gumaod is the church, og ang Patag San Luis is the church, GP Lais is the church, og ang Santo Niño is the church dito sa East Jordan District. Nagkahiusa niining usa ka fellowship, no? Nakita nato ang mga kadasigon, nakita po nato ang mga resulta, no? Naglain nga mga resulta, no? Sa mga kaiglisyahan nga nakiglambigit sa atong COP promotion. Busa mga higala, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan, and God bless us all. Atong nasayran ang kalampusan sa mao nga fellowship nga puno sa kalipay ug katagbawan sa pulong sa Dios nga nagahimong sentro sa kasing-kasing gunahuna sa mga katawhan. In Psalms 119:105 nagaingon, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Kini si Kapaglaom Jairin de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kay Paglaom Jairin de la Serna. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga kanakan nga adunay dakong kasing-kasing sa pagtabang sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Og mga higala, karong tuiga usa ka institusyon ang gipatukod isip iwag sa paglaom alang sa edukasyon, sa medisina ug pag-atiman sa panglawas. Ang Adventist University of the Philippines masigarbuhong naghimo og kasaysayan atol sa groundbreaking sa pinakaunang Adventist Teaching Hospital sa Asia Pacific. Atong sayron ng detalye pinaagi nini nga report. Sa ika-108 nga anibersaryo sa Adventist University of the Philippines, opisyal nga gipasiugdahan ang groundbreaking ceremony alang sa pinakaunang Adventist Teaching Hospital sa Asia Pacific. Ubos sa temang God is Limitless, kini nga hinungdanong kalampusan nagapadayon sa misyon sa edukasyon ug malungtarong pag-alagad sa panglawas. Ang maong ospital gilauman nga magpasiugda sa pagbansay sa umaabot nga mga doktor nga may kasing-kasing sa misyon, nga mag-aalaga dili lamang sa nasud, kundili apil sa mga komunidad nga labing nagkinahanglan sa tabang medikal. Uban sa dedikasyon sa AUP sa akademikong kalampusan o espirituhanong katuyuan, kini nga proyekto usa ka pagpanalangin sa daghang katawhan. Matud pa ni Dr. Arcely Rosario, ang pangulo sa AUP, kini nga proyekto usa ka pangandoy nga nahimong tinuod pinaagi sa panaghiusa o grasya sa atong buhi nga Dios. Kini nga kalampusan nagapamatuod nga ang Dios walay limitasyon. Uban sa panaghiusa, dedikasyon o sa dili matarog nga pagtuo, mahimong malabwan ang tanang hagit alang sa usa ka mas hayag nga kaugmaon. Ang groundbreaking nga seremonya sa Adventist University of the Philippines Teaching Hospital nagbarog isip usa ka makasaysayanong higayon sa pagtuo, dedikasyon ug gipaambit nga pasalig. Kudos, AUP. Mga higala, speaking of tulonghaan, atong kumustahon ang atong tulonghaan sa SULADS. SULADS Deaf School gihatagan og dakong suporta sa Adventist Headquarters Bukidnon. Ania ang report. Ang mga personahe sa Adventist Headquarters sa Bukidnon nahimong instrumento sa paghatag og kahupay o paglaom alang sa SULADS Deaf School. Pinaagi sa yano apan mapuslanong mga gasa, sama sa kanding ug manok, nakabaton og hingpit nga kalipay ang mga estudyante sa SULADS Deaf School. Kini mga gasa nagdala og paglaom ug dugang oportunidad alang sa mga estudyante nga adunay tumong nga matabangan sila sa ilang panginabuhian. Gawa sa paghatag og mga kahayupan handom sa misyon nga pinaagi sa maong mga hinabang, ang SULADS Deaf School makamugna ug usa ka panginabuhian nga makasustener sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglanon. Kini nga inisyatibo usa ka dakong tabang aron matabangan ang eskwelahan sa ilang panginahanglan sa pagkaon upang adlaw-adlaw nga pangkinabuhi. Ang buhat sa Adventist Headquarters sa Bukidnon usa ka buhing pagpamatuod sa ilang kasing-kasing sa pag-alagad ug pagpangga sa mga kabus ug nanginahanglan. Kini nagapakita nga bisan sa yano nga pamaagi, ang tabang nga matinod-anon nga makahatag og dakong kausaban sa kinabuhi sa uban.
Ang Solads Dev School mapasalamaton sa maong suporta ug naglaom nga kini nga panagiusa magapadayon ug magahatag dugang oportunidad sa mga estudyante. Kini si Lance Baguio alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat niya nga update ug padayon sa kadasig Solads Deaf School ug Central Mindanao Mission. Sa pagbalik, mga tulunghaang Adventista sakop sa Southwestern Philippine Union Conference adunay klase-klaseng inisyatiba og nagtimbayayong alang sa hiniusang programa sa Kids for Jesus 2025. Harvest 2025 nga gipanghinusgan sa tibuok Asia sa Iglesia Adventista ug mga aktibidades niini nga karong tuig atong himaymayon kauban ang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, ang headquarters sa Iglesia Adventista sa South Philippines. Pastor Jerry Patalinghog sa MISPA Commentary. Kiniguban pang mga balita atong sayran human ining mubo nga pahinumdum. We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Daghang salamat ining gamay nga pahinumdum kanatong tanan, isip nga disipulo sa Ginoo. Mga higala, karong simanaha, atong nasaksihan ang pagkalanog-lanog sa mga aktibidades sa atong mga tulungaan sa gipahigayong Kids for Jesus. Atong silipon ang mga nagkadiiyang programa sa matag tulungaan sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Aniya ang report. Dakong gugma ni Jesus, mas gipadako sa aktibong pagkiglambigit sa mga Adventist schools dinhi sa teritoryo sa Central Mindanao, alang niining hiniusang Kids for Jesus Season 3. Kini nga espirituhanong kampanya, dungan nga gisalmutan sa 18 ka Adventist affiliated schools ug 4 ka layman operated schools. Nanguna ang mga kabataan, isip mga partisipante ug mamumulong matag programa. Kuan din na part ko dito sa Kids for Jesus na kuan ko kuyawan ko. Salamat day ko sa Ginoo nga kuan ubanan ko sa pagwali. Mga pulong sa paglaom, himayaan sa pagtuo, pag-ampo ug dakong gugma ni Kristo ang may puno sa programa. It fills my heart with joy nga ang akong anak is active siya sa Kids for Jesus nga event.
daghan siya ma-learn na mga biblical values, and then mas mag-grow po ang iyang faith sa God, and then iyahapod nang ma-apply sa iyang self. And happy ko nga ang akong anak dako siya nga God-centered gani. As a parent, proud kaayo mi sa akong husband nga every time na ay mga program diri sa school, labaw na ning Kids for Jesus. Happy jud kaayo ko nga makita akong anak on stage. Kita na gyud nako nga na-build na gyud og maayo iyang confidence. Ang Kids for Jesus usa ka mabulukon nga kalihukan diin nagkulagway sa pagkagalamiton ug kamahinungdanon sa mga bata. Isip instrumento sa pagpauswag sa buhat ni Kristo. Kini si Zenaya Amberly M. Gaabon. Kini si Angela Faye Umamos. Alang sa Mizpah Live News and Commentary. The Kids for Jesus 2025 program has left a lasting impact on families, transforming lives and bringing joy to parents as they watch their children speak, sing, and present for Jesus. The said event was held at Ozame City SDA Elementary School. The event was filled with excitement and heartfelt moments as children shared their faith with confidence and sincerity. Parents and families filled the church, their eyes fixed on the stage, as children recited Bible verses, sang songs of praise, and performed skits that highlighted stories from the Bible. And presentation was a powerful reminder of God's love delivered through the innocent voices of children. For the Labastida family, their experience was unforgettable. Their son Dre had always struggled with socialization. He was a quiet, shy boy who found it difficult to connect with others. But through the Kids for Jesus program, everything began to change. Kids for Jesus has been a great blessing to our family, especially to Dre, the growth, on how he is able to socialize with his classmates and the community. We're very thankful for the school and of course to the classmates. So, Kids for Jesus is something that we don't see every day, no? Wherein kids are able to participate, lead, and showcase their God-given talent. This event gave us the feeling of very grateful as we see our kids perform very well in every role and task given to them. Of course, this event able to provide us the chance to praise Jesus from day one. So all teachers, of course, their effort, ilahang time, support to our kids are very commendable. Congratulations to all our dear pupils, parents, and teachers. And of course, looking forward for another Kids for Jesus next year. The Kids for Jesus 2025 program once again proved that God can work through even the smallest voices to bring about big changes. For many families, it was more than just a school event. It was the beginning of a new chapter in their spiritual journey. The joy and transformation felt during the event will remain in the hearts of families long after the program ended, serving as a reminder that God's love can reach everyone, especially through the voices of children. To God be all the glory, Adventist education in Mindanao. Ang kalangitan nagmaya gayod sa kadasig sa itong mga administrators, mga magtutudlo, mga estudyante, ug ingon man sa itong mga ginikanan. Daghang salamat niya ng makapadasig nga report. Anhita mga higala sa issue nga trending karong si Manaha. Ikaw ba adunay suod nga higala? Gawas sa imong asawa. Tigali si girl best friend nahimong issue usab sa inyong kaminyoon. Apan si kapaglaom tawing adunay nindot nga mga tips aron mapaligo ng atong relasyon sa matag usa ilabi na gayod sa bana og asawa. Atong sayron kini mga higala dinilang sa Unsa Daw. Hala, nagbulag naman po ni sila, oh. Nagbulag naman noon nga, dugay naman kay ni sila. Bulan sa gugma ra ba unta karon? Ang rason tungod kay, naa si girl best friend or
boy best friend. Dayon maingon dayon nga nagtalk raman mi as a friend. Ha. Unsa daw? Isip mga Kristohanon, okay ra ba sa panahon nga ang problema sa magtiayon isulti kini ni husband kay girl best friend? Isip pag-comfort siyang kaugalingon? O dili baka ni wife kay boy best friend? Tara, ato kini ipangutana sa ato mga kapaglaom. Let's go! Okay ra ba sa imuhang bisan in a relationship na ang usa ka tawo naghapon siya nga nang gitawag nga girl best friend? Personally, I don't think so. I'm not agree with it. Para sa ako, dili gid ko okay ana. Lain man nga naikuan boy best friend. Of course, once magid nga in a relationship ka, magbag-o man gid ang dili man yun nga dako kay major ang changes gid sa relationship nimo sa ubang tao. Pero there are really things that you can't do anymore. Best friend pero kanang bitaw like na limit bitaw. Kay na may kuan, uya baya mo niya. Tapos na siya lain, murag lain pud sa iba mga makita lugar nimo niya, naguban-uban sila niya. Ganan lugar ka nga lalaki, di ba dili? Kay ang best friend man concern, pag once nga best friend mo, wa ka kabalo na in love na kasaya, ang mong bana na in love na si yung best friend. Oh, so dili gid ko yun ana. Dili. Kay no ba respeto na sad sa girlfriend. Dobi lugar kung nami problema niya, saya mo duol niya. Dili lugar sa ako murag sakit po sa part sa ako nga lalaki nga. Imbes ako mo duol, sa lain siya nagpahulay ba nga na. Di ba dapat akong pahinga nimo niya sa lain mo di ay. Namoy uban nga they find comfort sa ilahang friends or like pero kanang nga setup I don't think it's good pod. Okay ra na ako sa kuha, okay ra pero kanang okay ra yang isugid pero wala lagi kapin buot kay basin day og lahi na pod unsa na asas na paingon ana nga mga asa na paingon ana nga mga sugid-sugid ma-in love na dayon si sir sa iyang best friend. Then nagi limit, nagi siya distance Unsa daw? Sa panahon karon, unsa man ang pinakamayong tambal aron mapaligon ang relasyon? Makapaglaom, wala gilain nga makahimo pagdugtong sa relasyon sa magtiayon o sa pamilya, Ginoo ra gyud. Kaya kung kita'y pa-undayunan na amantay, dali rata kayo magsilos, dali rata masuko, ang atong mga pulong di na mabantayan. So kung mahimo, mas may pa nga magpakahilom ka kaysa musulti ka magkapasakit sa imo ang kapika sa kinabuhi. O niya, kanayang bitaw nga sweeter as the years go by. Mahimo lang na magkapaglaom, mahimo lang na makigsunan kung kita kanunay suod sa Ginoo, matubas sa kapatultion, sa diag niyang relasyon sa Ginoo, nagalig-on, goes down deeper, ang atong relasyon po sa patagos sa goes closer and better and stronger. Unsa daw? Busa mga higala, dili na ta magpalabi og sunsuon sa uso kay basin mabiktima ta sa walay forever. Ang pinakamayong buhaton atong isentro ang atong mata diha sa Ginoo. Kay naara kaniya ang forever. Kini si Tawing Galigon nagpahinumdum nga karong bulan sa gugma, dili ta magkumpiyansa. Unsa daw? Daghang salamat kapaglaom tawing ni anang nindot nga pahinumdum kanatong tanan. Ilabi na karon bulan sa gugma. Mga kapaglaom, Harvest 2025 nga gipanghingusgan sa tibok Asia sa Iglesia Adventista ug ang mga aktibidades niini nga tuig atong himaymayon kauban ang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, ang headquarters sa Iglesia Adventista sa South Philippines, Pastor Jerry Patalinghog. Dinhi lang sa Mizpah Commentary, kauban si Kapaglaom Charm. Kapaglaom Charm. Happy Sabbath kaninyo tanan mga kapaglaom. Muga mong gipasalamatan ang tanang mga communication directors as well as our mission and conference presidents for supporting this program, Mizpah Live News and Commentary. Ang inyong mga aktibidades na himong inspirasyon og magagiya sa matag usa kanato ang atong iglesia di ay galihok gyud. God bless sa matag usa. Karon mga kapaglaom, atong sayron ang tibuok nga kalihukan sa Southwestern Philippine Union Conference. If you have noticed no, nag-anam ka bibo og nag-anam ka busy ang ato ang mga simana, adlaw, ingon man ang ato ang mga weekends tungod sa mga aktibidades sulod sa iglesia. Og hatagan kita sa usa ka pagtan-aw unsay mahitabo niini nga tuiga
Kauban nato ang atong presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinghog. Pastor, happy Sabbath and manghapon. Happy Sabbath usab sa tanan natong mga viewers, sa atong mga kapaglaom sa tibuok Pilipinas, ikaman sa nakalahing dapit sa kalibutan. Happy Sabbath yung tanan o malipayon kita nga diin makita nato ang progreso sa buhat nato, Charm, sa SWPUC. Yes, Pastor, and we are a witness kung grabe unsa gyud ka busy, unsa ka occupied ang tanan gikan sa atong opisina diri ngadto sa mga local nato iglesia. Pastor, we would like to know this Harvest 2025. What is this all about? And I know daghan na kitag mga, I think we are now on the third mission or conference, right? Nga atong giadtuan or sayo pa ko, Pastor? Yeah, so tell us about this Harvest 2025, Pastor. Yeah, actually makigsuna makapaglaom ang Harvest 2025 iyahan ang initiative sa GC o niya gidawat kani sa atong division. In fact, lahi ang mga theme o slogan for 2025 na Impact 25, na po Target 25 ato Harvest 2025. Ang tuyo na makapaglaom mao nga gituyo nga ang tanan nga makigsunan mo apil sa buhat o gunya mahimo sila nga aktibo gyud bitaw, involved bitaw, direct involvement sa ministry. Muna nga naay huntaan na kano sa magwali ang mga elders o mga sakop sa iglesia, kano sa magwali ang mga pastor, kano sa magwali ang mga directors o ang mga presidente o admin, o niya kano sa pudmuanhi ang taga-division. So na mga schedule ana. Muna nga atong gikalipay nga ningabot ni sa to ang union sa atong division. Kadi makita nato ang pagpakiglabigis makigsunan. Although nga nakita nato nga daghan namang nag-appeal, nag-involve sa ato ang buhat, pero kani karon massive gini nga kun mahimo tanang iglesia gyud ang atong target nga karong matapos kini tuig mukabat ang ato ang membership ngadto sa 400,000. Kay karon pag by 4K Charm 330,208. So plus karon tuiga na tay 30 kapin. But we're looking forward nga mahuman ning tuig 2025 mukabat ata sa 400 ka mga membro sa atong union. Praise the Lord for that, no? That is our goal. Yeah, that's our goal. And that goal, mahimo lang na siya magbalampuson, makabot nato kung tanan kita na That's ninyo. right. Pastor, we have like pila na lang ka months before mag-end ang Kinkinyum. Aside from Harvest 2025, what else are we expecting on this year? Yeah, actually atong ang dako yung gaya nga focus karon tuiga walay lain gyud kani yung Harvest 2025. Nga din tanan ma-involved. Of course, atong ipabalodaan sa atong mga kapaglaob sa makigsunan nga karong Abril 4 nga 12 muna primero gyud nga wave sa makigsunan mo wali. Wala gi pastor magwali anang panahon gikan sa Abril ug Mayo. O niya ang Hunyo nga Solyo mga pastor na pud tanan. O niya pagkabuto sa Agosto September mga directors na pod. O niya pagkabuto sa Oktubre Nobyembre mga administrators. So makita nato nga karong tuiga busy ka ita tungod kay sunod yun ang atong mga wali, atong krusada, involvement nato para sa Harvest 2025. So ang akong nakita, ang ato yung focus kung tuiga, kanarin yung Harvest 2025. Kumbaga, Pastor, mo gini ang pinakahatagan natong resources and everything atong kusog. We would like to know, Pastor, if we still have My Journey with God this year. Yeah, nakita nato makapaglaom ang schedule po sa division, ang ilahang platform for media ministry karong first week of December. So gihunahon na po nato na nga atong sakyan na siya, although nga ilahatin mo 1 week ra. So atong ipadayon gihapon My Journey with God. It's either nga mo culminate ang division or kitay mo tapos human kang Dr. Morove. Ang atong secretary sa GC siya gimagwali sa ICC sa ato ang elites sa LHIC sa division. Dito igsoon, maurag niya pa itong himuon. Mangimbitar ta, diya sa balay, atong ikuan sa Hope Channel. So, kana siya mag-una ba ka o kita'y maulahi o kita'y mag-una siya maulahi. Pero naagya pa tayo My Journey with God. Praise the Lord, ana mga kapaglaom no nga balita nga naapag yun hapon siya lahi na nga season, lahi na pod ang pamaagi kay karon division level up to union levels na. Pastor, you've been traveling all over the world and what do you see nga nahimong imong nadala diri sa Mindanao when it comes to evangelism or strategies? And I also have heard that you will be going to Sri Lanka for a mission trip. Can you tell us about it? Actually, mga kapaglaom,
ako nakita sa pagsurusuri nako sa lalain nga dapit murag di ko kakita bitaw kuha bitaw nimo huwaranan ba himplo when it comes to evangelism charm kay nakita na ako bitaw na nga gipadako sa GC kaning missionary focus dito ta sa Grace. Nakita na dito murag luya ang buhat. Nangadto mi og Croatia, luya gyapon ang buhat. Na dito ta sa Sri Lanka, luya gyud ang buhat. Muna nga atong gihunahuna aron makatabang ta og maapil ta sa missionary focus ang plano makapaglaom nga ang tanan mga administrador dinhi sa Union sa tanang local mission o local conference mangadto sa Sri Lanka karong Abril 16 ngadto na siya sa 28 nga maghimo tagwali didto ug unya tanan nga mga lugar nga na iglesia butangan natog speaker kay akong gitan-aw dunay 18 ka mga speakers mga adto. So makita nato unsang impact sa missionary focus ug unsa pod ang ato makontribute nining mga dapit nga hinay kay evangelism. Muna nga ako malipayon alas na makigsunan makapaglaom sa tibok Union ang atong kadasig ang zeal ang atong kainiton sa pag-apil sa buhat layo ra gyud kay kumpara na nga to sa uban. Put pasabot nga mura bag dako pa kayo sila himuonon nga makatupong sa tuwa. So akong ipasalamatan ang tanan nato nga makapaglaom labi na gyud nining Harvest 2025 nga kitang tanan na gyud. Daghan akong gipang pangutanaw sa man mapil mo kinsa may nakasulay na og wali ni publiko. Gamay ra kaayo pero padiha nga commitment na ay tanan sila magwali na. So nang dakong kalipay nato kay karong tuiga ma-involve ta na makigsunan ang iglesia gikan sa batan-on mga babae ngadto sa mga hamtong o mga opisyalis sa iglesia mag-usa ta makapaglaom makigsunan atong apilan ng buhat Harvest 2025 kay wala ta masayod nga kining tuiga mo karon mo bitag peak bitag gyud sa atong pagpanawg hamiling kalag ug labaw sa tanan yang atong focus ang atong kalabuton nga kita sa tibok SWPUC mabot ta 400,000 karon 330,208 pa. So maningkamot ta nga kitang tanan maghugop, makiglambigit ang Dios lagay muhatag makapaglaom sa bunga resulta sa atong pagpaningkamot. Mo ra gyud na ang atong iampo kanunay. Thank you so much, Pastor. And it's nice to hear that from the very mouth of our President himself, mga kapaglaom. Salamat kayo, Pastor Jerry. O doon na pa ba kay dugang mga instruction or maybe pahimangno or maybe command gato sa ato ang mga kaigsunan? It's your time. Yeah, makapaglaom, makigsunan. Bisan pa nga dako katag kalabuton sa ato ang kining Harvest 2025. Pero ako gyud mong hangyoon kun mahimo, himo gyud nato na dili kay kun mahimo. Nga atong bautismuhan lang kadtong mga katawhan nga andam gyud nakasabot gyud ug di ko gusto makapaglaom nga diin mobalik na pod sa atong kasaysayan karong tuiga ang nahitabo kaniadto nga dunay mga nabautismuhan nga wa gyud kalibutan nag-uol gyud kay ko naniduol sa kapastor unsa man ni bisag wala pa nakasal gyud bautismuhan yung sa uban taga na ko bahin ko ayaw ngano bautismuhan man na isa nga kay mo maguni ko pod sa amo ang pangapangulo so mo na makapaglaom usmo na ko kanang ready na gyud for baptism or gina atong bautismuhan. Kung human sa bautismo, maghimo tayong pastoral class nga kadto mga bagong bautismuhan dito sila mo tambong dili sa leksyon. Kanang mga karaan nga Adventista okay na sa leksyon na to kana sa baskol. Pero ang mga bag-o dito gina sila sa pastoral class. Yeah. Party na siya. Thank you so much, Pastor, no? And it's nice to hear it from you, Gyud. Mga kapaglaom, for those who are not members of Seventh-day Adventist Church diri sa iglesia nga Adventista, ang ato lang yung gibautismuhan, kato lang yung nakasabot sa doktrina. In short, meaning, dawaton sa usa ka tawo ang pagtulunan, ang mga bagong pagtulunan, ay siya bautismuhan. That's right. That's right. Daghang salamat, Pastor. Ay napakainog ang Pastor. Mura to akong ibalik nga makigsunan bisan doon natin kalabuton nga atong gitan-aw nga mabutag 400,000 but please himuon nato ang tinud-anay nga buhat ang pagbautismo lang sa mga tao nga nakasabot ug modawat kang Kristo nga tinud-anay. Amen for that. Thank you so much, Pastor Jerry Patalingog. Mga kapaglaom, tangan pa nato ang dugang nga mga impormasyon, dugang mga kasinatian sa sunod nga mga adlaw ug semana diri sa Southwestern Philippine Union Conference, labi na ang MISPA Live News and Commentary. Maga-cover kita sa Pathfinder Camporee dito sa Mountain View College. So magkita-kita kita sa matag adlaw mga kapaglaom from 5 to 6 in the evening. Daghang salamat og karon ato ibalik kang kapaglaom Analiza and kapaglaom Maker and Reniel alang sa dugang detalye.
Dagan salamat kay Paglaom Charm ug Pastor Jerry Patalinghog niya ng nindot nga diskusyon kabahin niining Harvest 2025. Sa laing bahin mga igsoon, gi-propose nga Adventist College sa Palawan, gisusi sa International Board of Education of the Seventh-day Adventist Church. Ano yung report? Niadtong Pebrero 5, 2025, ang International Board of Education sa Seventh-day Adventist Church mipahigayon og formal nga ebaluasyon alang sa gi-propose nga Adventist College sa Palawan. Ang mga assessment nga gipangluhan ni Dr. Hudson Kibuka, Associate Education Director sa General Conference, usa ka mahinungdanon nga lakang sa pagtukod og bagong Christ-centered nga tulungaan sa Palawan. Kauban sa evaluation team sila Dr. Benvenido Margal, Angelina Pagarigan, Architect Dominic Pagarigan, Dr. Jane Sabat ug Agnes Ravalo. Matod pa ni Dr. Kibuka nga kining ebalusyon nagasiguro nga ang maong institusyon dili lamang mutuman sa mga estandarte apan mamahimong suga sa edukasyon nga may pagtuo. Kung kini maaprubahan ang Adventist College Palawan, mahimong dugang nga puwersa sa Adventist Education System sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang simbahan nagpaabot sa mga desisyon sa International Board of Education uban sa paglaom nga maghatag kini og bagong oportunidad sa edukasyon sa rehiyon. Kini inyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas alang sa Mizpa Live News and Commentary. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga lideres sa iglesia sa pagdumala sa pagtukod sa atong mga bag-ong institusyon ug balay tambalanan. Daghang salamat niini nga report. Ug anhit ang mga higala sa atong sugilanon sa paglaom. Ani ay sugilanon sa atong igsuon diin ang mga sermon, leksyon ug mga alawiton sa Hope Channel. Mo'y naghatag niyag dugang kaalam ug kadasigon sa pagpanirbisyo sa atong iglesia. Ug nahimong nagmadaugon siya pinaagi sa pag-Bible study. Kini usab nakaluwas dili lang kaniya apan sa mga kaigsuunang uhaw sa pulong sa Dios nga nakahimo kanila sa pagdawat sa santos nga bautismo. Mga higala, aniya ang sugilanon ni Kapaglaom Mario Reyes. Ato kining saksihan. Ako po si Brother Mario Reyes, 62 years old. Kasalukuyan po na nakatigil sa Wawan Malaban Pinagina. Isa po sa matanda sa Iglesia ng Malaban. Yung self-control ko, minsan hindi ko pigil ang sarili ko lang sa pagsasalita na hindi maganda. Pero sa tulong at awa ng Panginoon at sa kapanood ko ng mga programa po natin, isa po sa mga Hope Channel, ay doon ko na-realize na mali pala yung aking mga ginagawa. At doon sa aking mga napapakinig ay natutunan ko lahat kung paano magkaroon ng isang mabuting pag-uugali at bilang isang Kristiyano. Ang unang-una na hindi naranasan namin ay yung panahon na kami po ay naglilingkod sa Panginoon sa gitna ng mga bagyo na nagdaan, mga nakarampa, na halos hindi namin alam paano gagawin namin. Halos kami po ay dumaan sa ibabaw ng bubungan para lang kami po ay makapagsamba sa ating Panginoon. Iyon po ay pinamabigat dahil inabot po ng tubig ng panahon yun ang aming tahanan. Ang ating programa ng Hope Channel ay talagang nagbibigay sila ng mga pag-asa dahil magito sa mga pusong nalulungkot at maraming problema. Mga sermon, leksyon, at mga awit sa Hope Channel ay nagbibigay sa akin ng dagdag na kaalaman at kasigasigan sa paglilingkod sa ating iglesia. Naging matagumpay ako sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at ito'y nakakatulong sa aking mga kapatid na nauuwa sa salita ng Diyos at kanilang tinanggap ang banal na bautismo. Nakapagbigay sa akin ng lakas ay walang iba kundi ang ating Panginoon at yung mga experience na nangyari sa aking buhay. Siyempre po, marami naman ng Hope Channel hindi ko na po natatanda. Basta ako ay nakikinig at patuloy na sinusunod yung mga payo at yung mga sinasabi tungkol sa Biblia. At doon ay natutunan ko naman lahat sa tuloy ng programa, sa tuloy ng Panginoon. Ang masasabi ko at may papayo ko sa kanila ay kung wala naman din silang ginagawa,
manood sila ng programa ito at ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat sa atin sa gitna ng kalungkutan ng mga pagsubok ay meron pong mag-aano po sa atin na walang iba kundi ang salutayang Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga programa ng Gitong Hub Channel na kung saan ito yung walang tigil at walang sawa na ibinabahagi ang salita ng Panginoon at inspirasyon na magbibigay pag-asa sa lahat ng mga taong nanunapaypay. Kini lamang nagpamatuod nga ang Diyos sa kanunay magatawag sa iyang mga kaanakan sa pagbalik sa iyang sabakan. Daghang salamat sa imong pagpahat sa imong sugilanon kapaglaom Mario Reyes. Mga igala, kumusta man ang atong mga dughan karon nga bulan? Tingali ang uban daghang bulak ang nadawatan. Ug ang uban sama sa ilang giingon walay pakialam. Apan bisan unsa pa man ang imong naagian, sa bulan sa gugma nga naandan sa kadaghanan, ang importante, updated ta kanunay sa panahon, aron kita mahibaloon say angay pangandaman. Busa mga higala, aniya si Kapaglaom Ayesha alang sa Mizpah Nahon. Pleasant Sabbath to you mga kapaglaom. Another week done, another Sabbath day, and another reason to praise the Lord. Karon mga kapaglaom, panahon na usab para pagasutaon nato ang ato nga panahon for next week, February 16 to 22, 2025. On Sunday mga kapaglaom, a thick cloud cover with a couple of thunderstorms in the afternoon ang ato nga masinitian with the temperature from 24 to 33 degrees Celsius. On Monday mga kapaglaom, rather cloudy with a thunderstorm in spot in the afternoon og kini pagaubanan og pagaparisan og temperatura at 24 to 33 degrees Celsius. On Tuesday, cloudy with a couple of thunderstorms, especially late in the day ang atong makauban with a temperature from 23 to 33 degrees Celsius. On Wednesday, variable cloudiness with a thunderstorm with a temperature from 24 to 32 degrees Celsius. On Thursday, mga kapaglaom, kita pag-aubanan gihapon sa temperatura at 24 to 32 degrees Celsius. And on Friday, cloudy with occasional rain and a thunderstorm og temperatura gihapon at 24 to 32 degrees Celsius. Same on Saturday, mga kapaglaom, ang atong masinatian nga temperatura og kini may panahon na mostly cloudy. The sun will set at the same time on Friday and Saturday at 5:52 p.m. Struggling on how to control your emotions kapaglaom? Here are some tips for you. First is practice mindfulness meditation. By practicing mindfulness meditation, you can train yourself to become an observer of your thoughts and feelings. Second, master deep breathing techniques. When we're stressed, our breath becomes shallow, which can hide in feelings of anxiety. By taking deep, measured breaths, you're telling your body and brain that things are okay. Third is identify triggers. Emotional triggers are like buttons causing feelings. When they're pushed, when you recognize what these buttons are, it can empower you to avoid them being pressed. Next is connect with nature. Nature has a soothing, grounding effect on the mind. Even a short walk in a park or garden can offer a fresh perspective and help you escape overwhelming emotions. Fifth, practice journaling. Putting your emotions on paper can help you gain clarity, understand patterns, and solve emotional challenges. And lastly, pray. Controlling our emotions can't be done with ourselves, so have a partner who knows you best, no one but God. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Feeling unappreciated, mga kapaglaom? Cheer up and continue because we have a God that knows us and what's inside our hearts. Kinyo Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, dito lang sa Mizpah Nahon. Dagang salamat sa mga weather update kapaglaom Ayesha. Busa mga kapaglaom, magdalagid kanunay taog mga umbrella because wala ta kahibalo nga init karon, muulan na dayon pagkaon niya. Mukalit lang ba? Lagi. Mukalit-kalit lang bitaw. Sama sa hiligon ka karon, unya sakitan. Mao lagi. Busa kung ikaw mga kapaglaon, kung dili ka ma-appreciate sa usad diha, ay kabala ka kay na-appreciate man ka sa imong pamilya, na-appreciate ka sa imong friends, especially na-appreciate ka sa Ginoo.
Diba? Nasayod ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Sa imong kasing-kasing. Kapaglaom na dito. And speaking of appreciate, no? Atong i-appreciate atong 58 schools mga kapaglaom. Yes, i-appreciate nato. Praise the Lord because karon kasamtangan mga kapaglaom, karon ang culmination sa atong Kids for Jesus. Mga kapaglaom, and it is entitled, the theme is Bound for Heaven. Do you know how effective the message sa itong mga kabataan? Na ay usa ka storya ba nga, somewhere dito sa Miss Orda Pit, mas effective ang giwali sa iyahang anak kaysa sa iyahang mama. Mas nituo siya siyang anak kaysa sa iyahang wife. Iya siya nga, ayaw lagi pagkuan ba? Ayaw lagi pagbisyog ing ana ba? Pero pag kahibalo bitaw siyang anak, Papa, undangin lagi ng bisyo ba? Pagka undang yun. Yes, So, kapag effective yun, nice no? din tayo. Imagine 58 schools then imagine mong dagko na sila. Kana bitaw nga program karon kay mura siya training ground bitaw nga puhon magkakatag-katag na sila tapos sila na po'y mag-spread yun og padayon nga sila na po'y mag-train. Know how wonderful it is yun. Kay How was- kasagaran, Yeah. kay kasagaran, kung naman good, samtang bata pa, sa kasagbutan, maginukuray. But pasabot, dula lang ba ang bata? So, kana, lahi na po siya nga, inisyatibo. Lahi man ako. Habang bata pa. Habang Lahi bata ako pa. nahuna-hunaan. Bitaw, tinood yun na kapaglaom. How was the training? Siyempre, naamang kay anak kapaglaom, Reniel. How was the training? Is it hard or is it easy to train a child? Hard good mag-train og child na nga halang tagtabang sa Ginoo. O kanang kana karon nga Kids for Jesus, dako na sagtabang sa mga bata. Yeah, in fact sa Alan G, sa atong libro, 'di ba? Naagid na sa ang foundation yun dapat naa sa mga age ngayong ana. Kay bisan pa og pagdako nila, bisan unsa na ilang mga makutlo nga lessons in life, dili gyud na nila mawala ang unsa ang ilahang na learn sa bata pa sila. So, busa mga kapaglaom, stay tuned unya kay ando na kitay live coverage sa atong culmination sa Kids for Jesus. So, atangi mga kapaglaom, ayaw gyud og wala, atangi unya pagkuman sa Mispa Live News and Commentary. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Reniel Capon. So, gilanon nga makahatag ka nato kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe paulit sa atong matuod nga pulay-anan. Kini yung kapaglaom, Miguel Ayasha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.